Mama, bakit pabigla-bigla naman kayo sa desisyon nyo? Ipakakasal nyo ang aking anak sa babaeng hindi ko pa kilala. At wala kami ngayon riyan para saksihan ng kasal. Si Diana na nasa kabilang linya. Nasa ibang bansa ito, kaya nagulat sa biglang pagpapakasal ng anak sa babaeng hindi nila kilala. Meron ang nakatadhanang pakasalan ng anak, pero nagulat talaga siya nang maipakilala daw ang anak na babaeng pakakasalan nito. Dos por santo, Diana! Buntis ang babae. At gusto mo bang maging kahihiyan niyon sa ating ninuno? At mukhang gustong-gusto ng anak mo ang babae. Kaya bakit patatagalin pa kung meron namang civil wedding sa isla? Paumanhin na anak, ngunit ako'y nagagalak na magkakaapo na ako. Kaya hindi ko na rin napigilan ng sarili na ipakasal sila. Napasapo si Diana sa noo at napabuntong hininga na tinignan ng asawang si Julio na natawa lang sa nangyayari. Alright, Mama. Tila merong tumatakbo sa utak ng apo nyo kaya padalos-dalos. Uuwi din kami agad at saka na lang aayusin ang pagpapakasal nila sa simbahan. Ani ni Julio. Matapos mag-usap ay napasandal si Diana sa balikat ng asawa. Tingin mo ba ay tanggap ng babae ang katangian ni Dustin? Shh, honey. Hindi naman siguro papayag magpakasal ang dalawa kung hindi tanggap ng babae ang anak natin. Gusto ko na rin tuloy umuwi para makilala ang babae. Tumango na lang si Diana, ngunit merong bahagi sa kanya na nararamdaman na may mali sa lahat. Napakabilis ng pangyayari at halos hindi masundan ni Karen ang lahat. Kada hindi siya sumusunod sa nangyayaring seremonya ng kasal, ay palagi siyang inuusig ng konsensya ni Dustin na baka himatayin ng lola nito at sa mismong opisina ng judge ng mayor ng isla pa ito mamatay. Kaya wala siyang choice kundi ang tumugon sa mga katanungan. Napasinghap siya at napapikit ng hapitin siya ni Dustin at buong pusong hinalikan ang labi niya. Kakaibang halik nito at para bang tinatangay siya. Nagpalakpakan na ang lahat ng dumalo, kabilang si Manang Marina na nagulat sa pagpapakasal nila. Narito rin ang mga kaibigan ni Dustin na saksi sa pagpapakasal ng dalawa. Nang bitawan ni Dustin ang labi niya, ay napatingin siya rito. Ngumiti ito habang siya ay nahiyang yumuko. Inakay siya nito paharap sa mga nakasaksi ng kasal at hindi niya magawang umalis sa pagkakapulupot ng braso ni Dustin sa kanya. Dahil nasa harap na nila ang lola nito na maligayang maligaya. Sa wakas, ang aking apo ay kasal na. Welcome sa aming pamilya, iha. Nagangat siya ng tingin at ngumiti ng pilit. Salamat po. Tumikhim ang matanda at humarap sa mga kaibigan ni Dustin at kay Manang Marina para ayain na pumunta sa sinasabi nitong reception. Agad na hinawakan niya ang kamay ni Dustin at inalis. Nauna siyang maglakad rito dahil naiinis pa rin siya kung bakit nauwi sa ganito ang lahat. Nasa restaurant lang siya nung una. Balak niya sanang iuwi si Manang Marina sa bahay nito pero nagpahatid na pala ito. Kaya aalis na rin sana siya sa restaurant nang kalad ka rin siya ni Dustin. Tapos nakikiusap lang ito na umaktong bride nito. Tapos bigla-bigla ay ipapakilala siya sa lola nito. At ngayon ay nakasal na siya sa borumbadong lalaki. Kaya nga siya tumakas sa kanila ay dahil kasal din ang tinatakbuhan niya. Pero itong kasal niya kay Dustin ang hindi niya natakbuhan. Ano ba? Agad na nahabol siya ni Dustin at muling kinulong ang bewang niya sa braso nito. Napalingon sa kanila ang grandma nito kaya napilitan siyang ngumiti. Gusto mo bang magtaka si grandma kung bakit malayo ka sa akin? Mariing bulong nito. Ano naman? Diing bulong din niya. At nilagay mo ako sa alanganin. Bakit ka pumayag sa kasal na to? Tumingin ito sa kanya ng mabuti, kaya napalunok siya muli sa pagkakatingala rito. Like what I said, grandma is sick. Hindi ko gustong mawala si grandma agad. At kapag sinabi kong nagsisinungaling lang ako, ay baka maging dahilan niyon para mawala siya. So gusto mo talagang pinapahirapan ako? Gusto mong umakto akong in love sa'yo at mag-asawa na tayo? Hanggang kailan? Kumawala siya rito pero hinapit siya nito paharap dito. Nagkatinginan sila at halos habulin siya ng hininga dahil sa bilis ng pagkabog ng dibdib niya. Isabay pang para siyang hindi makahinga sa pagkakayapos nito sa kanya. Hanggang sa umalis si grandma, pagkatapos nun ay tapos na. Ganon kadali? Ang kasal? At sabi mo ay tutulungan mo akong makahanap ng bangka. Natigilan siya nang may mapagtanto. Kung nakapunta rito ang grandma mo, edi ibig sabihin ay may bangka na. Umiling ito at napalunok siya nang hawiin nito ang buhok niya
na tinatangay ng hangin na pumupunta sa mukha niya. Nag-chopper si Grandma at nag-speedboat pagkarating sa isang isla. Naalala niya ang isla kung saan siya pinagtripang dalhin ni Dustin. Don't worry, pagkaalis ni Grandma ay hahanap kita ng bangka. Tinignan niya ito. At ang kasal? Hahanapan ko pa ng solusyon. Napamaang siya sa sinabi nito at binayo niya ang dibdib nito. Anong hahanapan ng solusyon? Ano yun? Mananatili tayong kasal? Ano bang pinag-uusapan niyo riyan? Natigilan siya nang sumigaw ang Grandma nito. Wala, Grandma. Naglalambingan lang kami ng darling ko. Sigaw ni Dustin kaya tinignan niya ito ng may pagbabanta pero ngumiti lang ito. Sa restaurant nagkaroon ng reception. Naiilang nga siya habang naroon dahil nakatingin sa kanila ang kaibigan ni Dustin na halatang gulat rin sa pagpapakasal nila. Mas lalo siyang nailang dahil napakahusay umakto ni Dustin na sweet sa kanya. Meron pang sinusubuan siya, pinupunasan ng labi at panayang halik sa labi niya na pakiramdam niya ay sinasamantala siya nito. This is her honeymoon, darling. Napaigdad siya nang bumulong mula sa likod niya si Dustin. Matapos nga ang hapong kasal ay gabi na at dito nga sila nauwi ni Dustin sa floating room nito. Hanggang dito ay hinatid sila ng Grandma nito kaya wala siyang choice kundi ang sumamang pumasok kay Dustin sa loob. Kapal mo! Walang honeymoon na mangyayari. Tutal wala nang tiyak ang Grandma mo kaya aalis na ako. Humakbang siya para lagpasan ito. Ngunit nabigla siya nang ibalik siya nito sa kaninang kinatatayuan. Nasa labas pa si Grandma. Paano mo nasabi? Nagkibit balikat ito. Instinct. Inilangan niya ito at lalagpasan sana niya muli ito nang humarang ito sa daan. Tinignan niya ito habang salubong ang kilay niya. Ano ba? Umalis ka nga dyan? Napaatras siya ng isa-isa nitong buksan ng butones ng long sleeve nito. Anong ginagawa mo? Kakaatras niya dahil lumalapit rin nito habang nag-aalis ng butones, ay napatili siya nang mapaupo siya sa kama nito. Napatingala siya rito pero agad na nagbaba siya ng tingin nang tumambad sa paningin niya ang nag-aalab nitong gandang katawan. Huwag kang lalapit. Hinaran niya ang kamay na tila ba makakatulong iyon para huwag itong lumapit. Pero napapikit siya at napahiga nang ilapit nito ang muka. Napadilat siya nang humaplos ang kamay nito sa hita niya. Naka-white fitted dress siya na sinuot sa kasal. Kaya nang maupo siya ay na-expose rito ang hita niya. Napabangon siya pero napasinghap nang salubungan siya nito ng halik. Nanlaki ang mga mata niya at napaatras ang ulo niya para lumayo sa labi nito. Nabigla siya nang hawakan siya nito sa likod ng ulo at muka. Napasinghap siya nang sakupin muli nito ang labi niya at napapikit siya dahil para siyang nalulunod muli sa halik nito. Napahiga siya. Marahan at puno ng pagsuyo ang klase ng halik na binibigay nito. Kalokohan siguro ang ginawa niya nang tumugon siya sa halik nito. Napahawak siya sa leeg nito upang kumuha ng kakapitan. Nakadama siya ng kakaibang init at para bang nakakawala sa sarili ang nag-aalab na halik na namamagitan sa kanila ni Dustin. Dustin, this is too much. Aniya habang nakatingin dito. Tsaka mo na sabihin yan kapag natapos tayo rito. Naguguluhan si Karen sa nararamdaman. Nais niyang pigilan pa ito bago mahuli ang lahat. Ngunit ang katawan niya ay para bang nahuhulog sa halik at haplos nito. Mahigpit na napakapit siya sa batok nito at bumitaw siya sa halik nito bago niya narating ang kaligayahan. Si Dustin naman ay patuloy sa pag-angkin sa dalaga. Walang kapantay na init at kaligayahan ang nadarama niya, lalo pat wala pa itong karanasan. Muli niyang sinakop ang labi nito at mahigpit na kinulo ang katawan nito sa bisig niya. Hingal na tumabi si Dustin kay Karen. Parehong hingal at hindi makahagilap ng hangin. Hinatak ni Karen ang kumot at kinumot sa katawan. Para bang bigla siyang nanlata at walang lakas na hinatak ang kumot. Niyakap siya ni Dustin at inamoy ang leeg niya. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa at dahil sa pagod ay parehong nakatulog. Nagising lamang si Karen nang makaramdam ng pagkalam ng sikmura. Marahan siyang dumilat at napatingin sa kisame. Inaalala niya ang nangyari at tila siya pinamulahan ng pisngi at napasapo sa muka nang maalala na bumigay siya kay Dustin. Nilingon niya ang higaan para tignan ang katabi ngunit wala ito. Nakadama siya ng hindi mawaring kirot.
dahil pagkatapos may mangyari sa kanila ay iiwan na lamang siya nito. Marahan siyang bumangon habang kip-kip ang kumot para itakip sa katawan. Lantang-lanta siya at nananakit ang buo niyang katawan at ulo. Napahilot siya sa noo para ibsan ang sakit ng ulo. Napaangat siya ng tingin nang makarinig ng pagbukas ng pinto. Agad na umiwas siya ng tingin nang makita si Dustin na galing sa banyo at tapis lamang ng tuwalya ang basa pa nitong katawan. Nagpupunas ito ng buhok nang mapatingin sa kanya. Gising ka na pala. Tumangulang siya at hindi alam ang sasabihin. Para bang bigla siyang nailang at hindi makatingin dito. Kukuha ko ng kakainin natin. Maligo ka na rin at nasa closet ko ang damit mo. Dahil sa sinabi nito ay napatingin siya rito na gulat na gulat. Ano? Bakit nasa closet mo ang mga damit ko? Hindi agad ito sumagot at napatili siya bago tumalikod rito nang bigla nitong alisin ang towel sa katawan nito. Doon ka nga magbihis sa loob ng banyo. Asawa na kita at kailangan na narito ang gamit mo para hindi makahalata si Grandma. At bakit parang naninibago ka pang naghubad ako sa harapan mo para namang hindi mo nakita to? Loko? Bulong niya na tila umabot sa pandinig nito. Sige, magtaray ka pa. Baka sundan agad natin ang nangyari kagabi. Umirap siya at hindi umimik. Nanatili siyang nakatalikod na magulat na nasa likod na pala niya ito. Humalik ito sa pisngi niya. Kukuha lang ako ng pagkain natin. Dito ka lang, darling. Ang banghaharapin at hahambalusin nito. Nang agad ay nakaalis ito sa likuran niya at natatawang lumisan ito ng silid. Napahinga siya ng malalim at naninibago siya sa kilos ni Dustin. Para bang ang lambing nito at tila umaakto talagang asawa niya. Hindi niya alam pero may bahagi sa kanya na natuwa. Umiling siya at bumangon na. Napalingon siya sa kobre kama at bakas doon ang pagkabasag ng ano niya. Hindi niya mawari ngunit wala siyang panghihinayang na nararamdaman. Inaamin niyang nagustuhan niya ang pagising niya kanina at masaya ang nararamdaman niya. Napangiti siya na pumunta sa banyo at ginawa ang morning routine. Pagkatapos maligo at gaya nga ng sabi ni Dustin, nasa closet nito ang damit niya. Nakahilera ng ibang damit nito. Nagbihis siya, suot ang t-shirt na pinasuot sa kanya ni Dustin nung una siyang magising rito sa room nito. Napahaplos siya sa damit at hindi mawala-wala ang ngiti niya. Habang pakiramdam niya, ay yakap siya nito tuwing suot niya ito. Umiling siya at sinuot ang maong short. Sinara niya ang pinto ng closet at pagharap niya, ay nabigla siya nang tumambad si Dustin. Ano ba? Nanggugulat ka? Umangat ang sulok ng labi nito at hinapit siya sa bewang, kaya napatingala siya rito. Bagay na bagay talaga sa'yo ang t-shirt ko. Nito at sinuklayang basa niyang buhok na tumatabing ang ilang hibla sa mukha niya. Hindi naman. Gusto niyang batukan ang sarili kung bakit siya naapektuhan sa pagkakalapit ng katawan nila ng lalaki. At kung bakit para ba siyang nasisiyahan pa nang nasa bisig nito. Bagay. Niyuko nito ang ulo at inangat ang baba niya para ipatingin dito. Nang magkasalubong ang mga mata nila, ay kita niya ang kakaibang emosyong pinapakita ng isang mata nito. Sinakop nito ang labi niya, kaya napapikit siya at napatugon. Napayakap siya sa leeg nito nang yakapin ng mga braso nito ang maliit niyang bewang. Para bang hindi pa sapat ang nangyaring pagniniig kagabi. Tinignan niya ito at ngumiti ito. Kumain na tayo. Tumango siya at nagpatangay dito. Hindi malaman ni Karen kung bakit parang ninanais niyang huwag nang matapos ang pagpapanggap nila. Hindi umaalis sa tabi niya si Dustin at kakain lang ay kinandong pa siya nito. Pagkatapos nating kumain ay pupunta tayo sa bahay rito ni Grandma. Uminom muna siya ng tubig at tinignan ito. Ha? Bakit? Uminom din ito ng tubig bago siya sagutin. Pagbibigay pugay sa ninuno, tradisyon. Napatango siya ngunit hindi niya alam kung bakit may tinatawag pang tradisyon sina Dustin. Pagkatapos kumain ay inaya na siya nito. Nabigla siya at napatingin dito nang hinawakan siya nito sa kamay. Diretso lang itong nakatingin sa nilalakaran at hindi niya alam kung bakit biglang naging sweet si Dustin. Nagugustuhan naman niya ang katangiang iyon kaysa nung unang beses silang magkita. Pagkarating sa sinasabing bahay ni Grandma, ay namangha siya dahil maganda ang estilo ng bahay. May bungalow at parang American style. Inaya siya ni Dustin na pumasok. Napakadesente ng ayos ng bahay at tila mga antik ang gamit.
Pansin niya rin ang ilang bagay na gawa sa shell. "Grandma?" Napatingin siya kay Grandma ni Dustin na nakatayo sa harap ng maraming litrato. Lumingon ito sa kanila at napangiti. "Mabuti at narito na kayo. Magbigay galang kayo sa inyong ninuno." Inalalayan siya ni Dustin na magpunta sa tabi ng grandma nito. Tumabi rin ito sa kanya at yumuko ito, kaya ginaya niya ito. Pagkatapos ay may nilagay itong bulaklak sa vase. "Tiyak akong matutuwa ang inyong ninuno, apo, at mas matutuwa sila kung bibigyan niyo sila ng apo." Para siyang nasamid sa sinabi nito, kaya napatingin ito sa kanya. Agad na humawak sa bewang niya si Dustin na tila ba inaalalayan siya. "Huwag kayong mag-alala, grandma. Malapit na." Para siyang pinamulahan ng pisngi sa sinabi ni Dustin. Lalo't kagabi lang ay may nangyari sa kanila. "Sana nga ay mabilis na lumipas ang panahon nang mahawakan ko na ang aking apo. Ayokong mawala sa mundong ito na hindi man lang nakikita ang apo ko sa'yo." Bigla naman siyang napatingin sa matanda dahil sa sinabi nito. Hindi niya alam ang mararamdaman kung malaman nitong pagkukunwari lamang ang lahat ng ito. Bigla ay nagbago ang pakiramdam niya nang mapagtanto na walang katotohanan ng lahat. Walang katotohanan ng kinikilos sa kanya ni Dustin. Gusto niyang lumubog sa lupa dahil ngayon niya lang naisip kung bakit niya binigay ang sarili dito. Pagkukunwari lang ang lahat at baka nagkukunwari lang din si Dustin sa pakikitungo nito at baka lihim na siya nitong pinagtatawanan. "Hey, what's the problem?" Mabilis ang lakad niya para hindi abutan ni Dustin. Pero naabutan pa rin siya nito at pinigil sa braso at hinarap siya nito. "Masakit lang ang ulo ko at gusto ko nang magpahinga." Napahinga ito ng malalim. "Alright, samahan na kita. Akala ko naman ay kung ano na." Hinawakan siya nito sa kamay at hinila na siya. Pagkarating sa floating room nito, ay agad siyang dumiretso sa kama nito at nahiga. Pumikit siya habang iniisip ang dapat na gawin niya para labanan ang nararamdaman. Kapag natapos ang pagkukunwari nila, ay baka sa huli ay siya ang maiwang sawi. Nakatulugan niya ang pag-iisip na iyon at hindi niya alam kung nasaan si Dustin dahil wala ito nang magising siya. Bumangon siya at inayos ang pinaghigaan. Napalitan na pala ang bedsheet na hindi niya napapansin kanina nang magtungo sila sa bahay ng grandma ni Dustin. Nagpusod lamang siya ng buhok at naisipan na lumabas. Tumambad sa kanyang tanghaling araw at maganda ang alo ng tubig. Bumaba siya at naglakad-lakad. Ni hindi niya nakikita ang presensya ni Dustin. Naalala niya ang huling nangyari at hanggang ngayon ay hindi niya matanto kung bakit ganun ang reaksyon niya. Bigla ay naaapektuhan siya sa mga nangyayari. Umiling siya at naupo sa nakitang kahoy na upuan. Tinanaw niya ang dagat at habang tinatanaw iyon, ay naisip niya ang simula ng pagkakapadpad niya sa isla. Hindi niya alam kung ano ang purpose at dito siya napunta. Kung bakit na-meet niya si Dustin, na sa una pa lang ay hate na ang nararamdaman niya. Pero ngayon ay hindi pa siya masyadong nagtatagal sa isla, ay napakarami na nang nangyari. Naipagkanulo pa niya ang katawan kay Dustin. Iniisip niya kung bakit gano'n na lang ang epekto ng lalaki sa kanya.